Sa Pilipinas, hindi lang basta probinsya at mga islang may kanya-kanyang yaman. May mga lungsod din na parang sariling ekonomiya na ang lakas. Sa mga lugar na to, bilyong-bilyong piso ang umiikot bawat taon. Mula sa negosyo, real estate, malls, opisina, hanggang sa mga international companies. May mga lungsod na halos hindi natutulog dahil sa dami ng negosyo. May iba naman na tahimik, napakayaman, pero mataas naman ang buwis at investments. Pero ang tanong, alin nga ba ang pinakamayamang lungsod o city sa Pilipinas ngayon? Sa video na to, aalamin natin ang top 10 pinakamayamang lungsod sa Pilipinas base sa latest available financial statements at total assets ng mga city governments. Ibig sabihin, ito ang halaga ng mga ari-arian at pondo na hawak ng kanilang lokal na pamahalaan. At habang papalapit sa number 1, makikita nyo kung gaano kalaki ang agwat ng yaman ng mga lungsod na to. Mr. D. Number 10, Parañaque City na may 27.376 billion pesos. Kilala ang Parañaque bilang isa sa mga pangunahing lungsod sa Southern Metro Manila na may malakas na sektor ng negosyo at turismo. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking integrated resort casino sa bansa, tulad ng City of Dreams, Soler, at Okada Manila. Ang mga establishmentong ito ay hindi lamang tourist attraction, malaki rin ang kontribusyon nila sa tax revenue ng lungsod. Bukod pa dito, kilala rin ang Parañaque sa mga exclusive subdivisions tulad ng BF Homes at Multinational Village. At dahil malapit ito sa Ninoy Aquino International Airport, maraming logistics companies at negosyo ang pumipili na magtayo ng opisina rito. At take note din, marami din dito ang condominiums kasi ginagamit sa Airbnb at syempre ang iapit nito sa NAIA. Number 9, Davao City, 29.701 billion pesos. Alam nyo ba na ang Davao City ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas ayon sa land area? Dahil sa lawak nito, maraming industriya nag-ooperate dito, mula agrikultura hanggang sa modernong negosyo. Ang lungsod na ito ay kilala bilang economic center ng Mindanao. Dito matatagpuan ang malalaking shopping malls, international port facilities, at agricultural export hubs. Isa rin ang Davao sa mga lungsod na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southern Philippines. Bukod sa negosyo, sikat din ang lungsod dahil sa durian industry at sa pagiging gateway ng turismo sa mga lugar tulad ng Mount Apo at Samal Island. Number 8, Cebu City na may 30.545 billion pesos. Kilala ang Cebu bilang Queen City of the South. Ito ang isa sa pinakamahalagang sentro ng negosyo sa Visayas. Ang Cebu ay tahanan ng maraming BPO companies, international shipping companies, at manufacturing industries. Meron din itong isa sa mga pinakaabalang seaport sa Pilipinas na nagkokonekta sa iba't ibang isla ng bansa. Bukod sa negosyo, ang Cebu City ay isa ring tourism hub. Taon-taon, milyong-milyong turista ang dumarayo dito para makita ang Magellan's Cross, Basilica del Santo Niño, at Sinulog Festival. At mga beaches at falls, ang dami dito. Ang kombinasyon ng turismo, negosyo, at logistics ang dahilan kung bakit nananatiling mayaman ang lungsod na ito.
Number 7, Mandaluyong City. 32.550 billion pesos. Bagamat maliit ang sukat ng lungsod na ito kumpara sa iba, napakalakas naman ang ekonomiya nito. Dito matatagpuan ang Ortigas Center, isa sa pinakamalaking business district sa Pilipinas. Sa Ortigas, makikita ang maraming corporate headquarters, luxury condominiums, at high-end shopping malls. Dalawa sa pinakamalaking mall sa bansa ay matatagpuan dito. Ang SM Mega Mall na nakakahilo at ang Shangri-La Plaza na pang super rich. Dahil dito, napakalaki ng tax collection ng Mandaluyong mula negosyo, real estate at mga malls. Number 6, Mandaue City na may 34.231 billion pesos. Bagamat hindi kasing laki ng Cebu City, kilala ang Mandaue bilang industrial hub ng Metro Cebu. Ang lungsod na ito ay puno ng manufacturing companies, furniture exporters, at logistics warehouses. Ang Cebu furniture industry na kilala sa buong mundo ay may malaking bahagi na nagmumula sa Mandaue. Maraming international brands ang kumukuha ng produkto mula sa mga pabrika dito. Bukod sa industriya, mabilis din lumaki ang real estate sector ng lungsod dahil na rin sa dami ng condominiums at commercial developments dito. Number 5, Taguig City na may 40.840 billion pesos. Isa sa pinakamabilis na umunlad na lungsod sa Metro Manila ay ang Taguig. Ang pangunahing dahilan nito ay ang Bonifacio Global City or BGC. Ang BGC ay isa sa pinakamodernong business district sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang mga multinational company headquarters, luxury condominiums, international schools, at high-end restaurants. Bukod pa dito, narito rin ang McKinley Hill at McKinley West na mga malalaking development projects ng real estate companies. Dahil sa dami ng multinational corporations sa BGC, napakalaki ng tax revenue na pumapasok sa lungsod. Number 4, Pasig City na may 52.152 billion pesos. Ang Pasig ay isa sa mga lungsod na matagal nang kilala bilang sentro ng negosyo sa metro. Dito matatagpuan ang malaking bahagi ng Ortigas Business District kung saan makikita ang ADB headquarters, major banks, at multinational companies. Bukod dito, maraming malalaking malls ang matatagpuan sa Pasig tulad ng Robinsons Galleria, parte ng SM Mega Mall, at syempre, ang pangmayamang Estancia Mall. Ang kombinasyon ng financial institutions, corporate offices, at real estate developments ang dahilan kung bakit napakataas ng assets ng lungsod na ito. Number 3, Manila. 77.506 billion pesos. Ang Manila, ang kabisera ng Pilipinas at isa sa mga pinakamatatandang lungsod sa bansa. Sa loob ng lungsod, matatagpuan ang napakaraming makasaysayang lugar tulad ng Intramuros, Rizal Park, at National Museum Complex. Bukod sa kasaysayan, ang Maynila ay isa ring sentro ng kalakalan. Ang Port of Manila ay isa sa pinakamalaking pantalan sa Pilipinas. Sa pantalan na ito, dumadaan ang malalaking bahagi ng import at export goods sa bansa. Bukod dito, napakarami ring universities, hospitals, at government offices na nagdagdag sa ekonomiya ng lungsod. And at number 2, Makati City na may 239.478 billion pesos! Ang Makati ang matagal ng kinikilalang financial capital ng Pilipinas. Dito matatagpuan ang Philippine Stock Exchange,
headquarters ng pinakamalalaking bangko, international corporate offices at mga malls na nagsisilakihan. Ang Makati Central Business District ay puno ng matataas na gusali, luxury hotels at high-end shopping malls. Kabilang sa mga sikat na lugar dito ang Ayala Triangle na may dancing lights kapag Christmas season, Greenbelt na pangmayaman, at full of entertainment na Glorieta Malls. Kahit maliit lang ang sukat ng lungsod, napakalaki ng economic activity dito. And at number 1, Quezon City na may 443.406 billion pesos. Ang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas ay walang iba kundi ang Quezon City na may napakalaki naman talagang 443.406 billion na assets. Halos doble pa ito kumpara sa number 2 sa listahan. Ang Quezon City ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila ayon sa populasyon. Dito matatagpuan ang maraming mahalagang institutions tulad ng University of the Philippines Diliman, ABS-CBN Headquarters, GMA Network Center. Bukod dito, napakarami ring major shopping mall sa lungsod kabilang ang SM North EDSA, Trinoma, at Gateway Mall. Isa rin ito sa mga lungsod na may pinakamaraming negosyo at commercial establishments sa buong bansa. Dahil sa laki ng lungsod at dami ng negosyo dito, hindi nakakapagtaka na ito ang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas. Hay, makikita na natin ang yaman ng isang lungsod ay hindi lamang nasusukat sa laki ng populasyon. Mas mahalaga ang dami ng negosyo. Hay, investments, industriya, at maayos na pamamahala ng lokal na pamahalaan. Ang mga lungsod na nasa listahang ito ay patuloy na naging economic engines ng Pilipinas na nagbibigay ng trabaho, negosyo at opportunities sa milyong-milyong Pilipino. Pero ang tanong, DFAM, sa tingin ninyo, aling lungsod kaya ang susunod na papasok sa listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas sa darating na mga taon? May lungsod ba sa inyong probinsya na mabilis ding umunlad katulad nila? Hay, i-comment nyo na yan sa baba at baka may na-miss si Mr. D! At syempre, kung nagustuhan nyo ang ating video, please comment waka waka! At sa mga nagtatanong, ang ating information at facts ay galing mismo sa Commission on Audit or COA reports. Kaya siguradong credible at totoo ang napapanood ninyo. Walang labis, walang kulang. At syempre, huwag naman nating kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!